Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naruklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama Espiritu sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinubkop ay niloob mo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaintulot na sa katiwalian kami masangkot. Panatili mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inantimpalaan ni Propeta Eliseo ang babaeng tumanggap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw. Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Giezi, wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yung hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi naming sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, tinatawagan tayo ni Apostol San Pablo bilang mga binyagan na mamuhay sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at libing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may pabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanang para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos. Sa inyo ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinapahayag ng Panginoon ang kondisyon ng pagiging alagad at ang gantimpala na naghihintay sa mga tumatanggap sa isinugo ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umibig sa ama o sa ina na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng katimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng katimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Sino nga bang isang Kristiyano? Sino nga bang isang Kristiyano? Ang lahat ng Katoliko ay Kristiyano, pero hindi lahat ng Kristiyano ay Katoliko. Nabanggit ko na ho yan dati dahil ang mga Kristiyano ay kumikilala at tumatanggap kay Jesus bilang anak ng Diyos, at ang mga Katoliko ay bukod sa pagiging Kristiyano ay kabilang sa simbahang Katolika na pinamumunuan ng Santo Papa. Sino nga ba, ano nga bang buhay ng isang Kristiyano? Sa ating pong ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, dito piniliwanag ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma ang biyayang tinatanggap ng isang taong binibinyagan sa ngalan ng ating Panginoon. At ano yung biyayang iyon? Na siya ay namatay sa dati niyang buhay ng pagkakasala at siya binigyan ng bagong buhay ng Diyos. At hindi patuloy na gaganap sa tuwing tayo nagdiriwang ng binyag. Namamatay ang luma nating pagkatao sa pagkakasala at tayo binibigyan ng Diyos ng bagong buhay. At dahil binigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos bilang kanyang mga anak, ano inaasahan sa atin? Tayo bilang mga Kristiyano ay magiging alagad, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung binigyang diin ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Bagamat in negation form ang kanya ginawa na ang umiibig sa akin, ang umiibig sa ama o ina, naging sa akin, di karapat-dapat sa akin. Kumbagay, sa pagmamahal natin, ito yung unang tigis lahat, inilalaan natin sa ating Panginoon. At bukod sa pagmamahal sa Diyos, ay ang pagpasan ng krus. Ang isang Kristiyano, higit na minamahal ang Diyos at kayo din handang pasalin ang kanyang krus bilang tanda ng kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Sabi mga kapatid, noong sinaunang panahon ng simbahan ng mga Kristiyano, hindi ho madaling maging Kristiyano. Hindi madaling maging Kristiyano. Dahil nandyan ang pag-uusig, pag nalaman na kayo sa Kristiyano, dahil ang Kristyanismo po noon ay minority at ang major religion sa kanilang lipunan ay ang Budaismo. Kapag ikaw ay nalamang Kristiyano, nagpapaig tungkol sa ating Panginoon, usigin ka at ikaw ay papatayin. At yun din, kapag ikaw isang Gentil o isang Hudyo na nagpahig ng pananampalataya sa Diyos, kay Jesus, itatakwil ka ng iyong pamilya. Itatakwil ka ng iyong pamilya. Kaya iyan lamang ilan sa mga pasanin ng isang Kristiyano, ng isang sumusunod sa ating Panginoon. Bagamat ang mga iyan ay siguro sa ating bansa hindi natin nararanasan, pero alam natin na may kanya-kanya tayong pasanin sa buhay. Problema, pagsubok, mga alalahanin sa buhay. Kumbaga, sabi nga ng mga santo, the cross of Christ is our privilege.
The cross of Christ is our privilege. Yung krus ng ating Panginoon na pinapasa natin ay pribilehiyo na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Pero bagamat ganyan ang buhay ng isang Kristiyano, dalawang bagay ang nais kong pagtuunan natin ng pansin, patay na rin sa ating mga pagbasa. Yung una, sa bawat pagkapasa ng krus, sa bawat alalahanin, pagsubok na dinadala natin sa ngalan ng ating Panginoon, meron tayong makakatuwang. Tandaan natin, nung si Jesus ay magpasa ng krus, sa kalagitnaan nito, sa bigat ng krus na kanyang dinadala at bugbog na bugbog ang kanyang katawan, sa kalagitnaan nito, meron isang tao na tumulong sa kanya para buhatin, si Simon na taga Cirene. Siya Diyos na katawan tao, pero tumanggap ng tulong mula sa isang tao. May makakatulong, may makakatubang tayo sa ating pasanin sa buhay bilang mga Kristiyano. Una, andyan ang Diyos na maaari nating lapitan. Kapag tayo nabibigatan, lumapit lamang tayo sa Diyos. Kung tayo ay nadidilima sa ating buhay, lumapit pa rin tayo sa Diyos. Kung marami tayong mga sakripisyong dalahin sa buhay, tindalhin natin sa misa. Kaya nga yung misa, ang tawag din natin dito ay the holy sacrifice of the Mass. The sacrifice of the Holy Mass. Ito yung sakripisyo ng misa. At bakit natin maaaring dali ng mga sakripisyo? Sapagkat sa pagdadala natin ng mga sakripisyo natin sa ating buhay, sa pagdadala natin mga sakripisyo natin sa buhay, ito yung dinadala natin sa bawat pagsakripisyo ng misa na pakikibahagi natin sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga diba minsan pag dumarating tayo sa simbahan, marami tayo, para ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Pero matapos nating dumalo sa misa, matapos nating magdasal, kahit papaano, nakakadama tayo ng kagaanan ng loob. Nakakadama tayo ng kapanatagan ng ating kalooban. May Diyos na agapay, may Diyos na tutulong sa atin. Pero hindi lang ang Diyos. Nandiyan din ang pamilya, nandiyan din ang mga kaibigan, nandiyan din ang mga pinating good Samaritan sa ating paligid. Kung nga lang, minsan tayo mga tao may kayabangan. Hirap na, ayaw pa rin tumanggap ng tulong. O halimbawa, nahulog ka sa bangin, nakasabit ka naman, sigaw ka ng sigaw, nagkataon nagdadaan na yung kaaway. Pinuntahan ka, inabot yung kamay niya, aabutin yung may kamay niya, kaaway mo. Makasabihin mo, pass, susunod na lang nadadaan. Pero minsan may taglay tayong kaya baka na ayaw nating tumanggap ng tulong. Ayaw nating tumanggap ng agapay mula sa ibang tao. Ngayon, kung merong handang tumulong sa atin, kaya din naman, sana tayo rin ay handang tumulong to reach out sa mga nahihirapan. Maring simpleng pangamusta, pakikinig, pagtapik, pagsama, maring simple lang iyan. Pero napakalaking tulong niyan sa isang taong nahihirapan, sa isang taong may pasanin. So yan ang isang Kristiyano. May pasanin man na krus, may handang tumulong at handa ring tumulong. Pangalawa, ito,
Sa ating unang pagbasa, at dinisoling bahagi ng Ebanghelyo, sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, si Propeta Eliseo ay tinanggap ng isang mag-asawa. Si Eliseo, lingkod ng Panginoon, may mag-asawa na tumanggap sa kanya. At dahil na pa sila mag-asawa na ito, sabi nga sa tingin natin lingkod ito ng Diyos, ay sabi niya, pagpagawa natin ng silid, na sa gayon sa tuwing pupunta siya, ay meron siyang mapagpapahingahan. Sa lingkod ng Panginoon, tinanggap, pinaglingkuran. Kaya hindi sa Ebanghelyo, may mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi man propeta, pero yan ang buhay ng isang Kristiyano, naglilingkod. Mahalaga iyan. Maring hindi hayagan. Sabi nga, di ba minsan yung parang tahimik ang naglilingkod. Persons or people behind the limelight, people behind the curtains. Pero mahalaga. Mahalaga ang Ministry of Letters and Commentators sapagkat sila nagpapahig ng salita ng Diyos. Mahalaga ang koro sapagkat sila nagbibigay ng sigla. Mahalaga ang kampanya ng mga lay ministers sapagkat sila tagapagdulot ng banal na komunyon. Mahalaga ang altar servers dahil walang mapapagalitan ng pare pag wala sila. Hindi. Pero may kanya-kanya tayong kayang gawin. Pero tayong kanya-kanyang kayang gawin bilang tanda ng ating paglilingkod. Maring tahimik, maring tago, pero mahalaga, meron tayong ginagawa. Merong form of apostolate na ginagawa tayo. Maring hindi tayo sa simbahan talaga naging aktibo, pero maring sa trabaho natin o sa ating sariling pamayanan, meron tayong ginagawang kabutihan. Tumutulong, naglilingkod sa nangangailangan. Ang isang Kristiyano, isang lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano, sabi nga sa awitin, masayang tunay. Masaya dahil sa gitna ng mga pasanin, may katuwang, may tutulong. Masaya dahil pwede tayo at binibigyan tayo ng parati ng Panginoon na makapaglingkod, makagawa ng kabutihan, maging bahagi ng kamay at paa ng ating Panginoon. Amen. Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng libing, nanang sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto dukom sa nabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga binyagan, manalangin tayo sa Diyos, amang tumatawag sa atin sa buhay na katapatan at pag-ibig. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
upang sikapin ng simbahang magbuklod ang lahat sa isang pananampalataya, isang binyag at isang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magsikap ang ating bansang mapanatili ang kapayapaan, pagdadamayan at pagtanggap sa isa't isang manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang matagpuan ng mga dayuhan sa ating parokya ang kapag na pagtanggap at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mabuklod tayo ng banal na pagdiriwang bilang mga tagasunod ni Kristo na nagsisikap ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makamit ng mga yumao ang gantimpalang ipinangako para sa mga matuwid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat din ng Marlon Cecil Aguilar, Evelyn Cervantes at pamilya, Jayan Louie, Jessilian, Jinlio Calimon, Stephanie Flores, Kenji Francisco, LP at Geraldine Arceo, para sa natatanging kahilingan ni Annalisa Santos, para sa nagdiriban ng kanilang kaarawan na sina Eloisa Ablasa, Hazel Baluyot at Joselito Inoncilio. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Ligaya Katalig, Edmundo Empuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Josephine Bardos at Joel Bardos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Alexis, Apolinario, Reynaldo, Yolando Mamerto, Joris Benaventura, Ignelio Marcosa, Emmanuel Rosalina, Elisa Ernesto, Marites Maria Cristina, Manuelito, Mario, Cleope, Solpicio, Alfred, Pedro, Gerardo, Lourdes at Epifanio. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan at itulot na kami makasunod ng walang pasubali sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang salitang katubang mo at kapiling noong ang lahat ng umiira yung likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gapit palayain. Kasi kinalingan ng mahal na birin naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin na loob mo at kamtin ang samay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinubin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang karis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ileo naming Papa at idinin sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Isidro, at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming pinag-inihan at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod ng pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng buong lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo mga Kristiyanong naglilingkod at nagpapasan ng mga krus. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.